Alam ko na may asawa na siya, pero wala akong pakialam. Siya lang ang gusto ko, at kung ano ang gusto ko ay nakukuha ko. Andito kami ngayon ni Mama sa tapat ng bahay ng pinsan niya, si Tita Jenny. Bunso siyang anak ng kapatid ng nanay ni Mama. Jenny, pwede bang dito muna kami tumira ng pamangkin mo? Napaalis kasi kami sa apartment na tinitirhan namin dahil hindi kami nakapagbayad ng renta. Pakiusap ni Mama kay Tita. Malaki man ang pagtutol ko sa ideyang to ni Mama, ay wala na akong nagawa. Dahil wala naman akong ibang alam na malalapitan. Kaya kung ano man ang desisyon ni Mama ay sinunod ko na lang. Gabi na rin kasi at wala kaming matutulugan. Tinignan ako ni Tita Jenny mula ulo hanggang paa. Kaya bahagya akong nairita at nahiya. Maikling shorts at sandong manipis lang kasi ang suot ko. Ito yon. Kaya ayaw ko na kay Tita kami tumuloy. Dahil hindi kami close. Noon pa man ay mainit na ang dugo niya sa akin. Siguro ay dahil 4 years lang ang difference ng edad namin. 24 years old ako, habang si Tita Jenny naman ay 28 years old. Dalaga na kasi si Mama nang isilang si Tita Jenny. Sabay kaming lumaki ni Tita dahil kapitbahay namin siya. At noon pa man ay marami na kaming hindi pinagkakasunduan. Ewan ko ba, close naman sila ni Mama. Pero talagang mainit ang dugo niya sa akin. Napaalis? Bakit? Wala bang trabaho si Pauline? Nakataas kilay na tanong ni Tita kay Mama. Pasimple ko naman siyang inirapan. Akala mo naman kung sino, kaya lang naman siya nakakuha ng magandang trabaho, ay dahil tinulungan siya ng nanay ni Mama noon na makapag-aral. Naghahanap pa lang siya ng trabaho, Jenny. Huwag kang mag-alala, tutulong kami sa gastusin kapag may trabaho na siya. Paliwanag ni Mama kay Tita. Kung nagsipag lang sa pag-aaral yung anak mo ate, di sana hindi siya nahihirapang makahanap ng trabaho. O siya, sige, papatuloyin ko kayo. Pero once na nakahanap na si Pauline ng trabaho, maghahati na kami sa bayad ng tubig at kuryente. Wika ni Tita. Maayos naman kaming tinanggap ni Tita Jenny sa bahay nila. Yun nga lang, napapansin ko na pagdating sa akin, medyo hindi talaga maganda ang aura ni Tita Jenny. Kaya irritable ako dito sa bahay. No choice lang ako kaya titiisin ko na lang kesa wala akong matuluyan. Wendy, ikaw na ba yan? Ang laki mo na pala. Wika ni Mama nang makita ang anak ni Tita Jenny. Oo ate, siya na nga. Eto nga pala si Philip, asawa ko. Pakilala niya sa kanyang asawa. Ang gandang bata, manang-mana sa Mama at Papa. Puri ni Mama sa bata. Napairap naman ako sa kawalan dahil sa pambobola niya. Mahal si Ate Carmen, pinsan ko sa mother side. Kung di ako nagkakamali ngayon lang kayo nagkaharap. Wika ni Tita Jenny. Oo, ngayon ko nga lang nakaharap ang asawa mo, Jenny. Wika naman ni Mama. Sana okay lang sa'yo na dito muna kami tumuloy pansamantala, Philip. Dagdag pa ni Mama. Oo ate, ayos lang. Maikling sagot naman ni Tito Philip. Maya-maya ay nagkwentuhan na si Tita at Mama. Hindi ko na pinansin ng dalawa dahil wala akong interes sa pinagkukwentuhan nila. Sa halip ay napatingin ako kay Tito Philip at hindi ko naman inaasahan na nakatingin pala ito sa akin. Ngumiti ito kaya ngumiti ako sa kanya. Hindi pala suplado si Tito Philip. Mukhang mas makakasundo ko siya kaysa kay Tita. Aaminin ko na nagagwapuhan ako kay Tito Philip. Makalaglag pante rin ang maganda nitong katawan na halatang naaalagaan ng husto. Ang sarap siguro pag nakakulong sa mga bisig niya. Napatikhim ako ng mahina nang may naramdaman akong gumuhit na init sa ibaba ko. Grabe, ang tindi ba ng imahinasyon ko at ganun lang ay nabasa agad ako? Sa nararamdaman ko, hindi ko maipagkakaila na malakas ang tama ko kay Tito Philip. Sayang, bakit ngayon ko lang siya nakita? Ngayong meron na siyang pamilya at nakatali na. At ang masaklap, kay Tita Jenny pa. Hay, bad trip. Palihim at malandi ang ngiting ibinigay ko kay Tito. Hanggang sa naramdaman ko ang pagsiko sa akin ni Mama. Kaya napatingin ako sa kanya. Umayos ka nga, Pauline. Huwag mong idala dito yung kalandian mo. Bulong nito sa akin kaya napasimangot ako.
Ganun ba ako ka-obvious at nabasa ni Mama ang iniisip ko? Maya-maya ay niyaya kami ni Tita sa magiging kwarto namin. Maraming salamat talaga, Jenny, ha? Hinawakan ni Mama ang kamay ni Tita. Habang ako naman ay pasimple ulit na tumingin kay Tito Philip. Wala yun, ate. Sa ganitong paraan man lang ay maibalik ko ang mga naitulong sa akin ni Auntie Christina. Sagot ni Tita na ang tinutukoy ay ang nanay ni Mama. Bahala na kayo dito, ate. Kung may kailangan ka, wag kang mahihiyang magsabi. Ani Tita saka umalis na. Pasimpleng hinanap ng mata ko si Tito Philip. At nakita ko ang pag-akbay nito kay Tita. Napasimangot naman ako dahil sa inggit. Pagpasok sa kwarto ay inilibot ko ang mata ko. Wala akong problema sa kwarto namin ni Mama dahil malinis naman at medyo may kaluwagan. Umayos ka, Pauline, ha? Huwag kang gagawa ng gulo dito. Banta sa akin ni Mama. Bakit naman ako gagawa ng gulo? Ikaw talaga, Ma, masyado kang paranoid. Pagmamaang-maangan ko naman. Kilala kita. Alam ko kung bakit nagtutwinkle-twinkle yung mga mata mo. Ikaw talaga. Kaya nga tayo pinaalis sa apartment dahil sa ginawa mong gulo dun. Tapos mag-uumpisa ka na naman. Sermon sa akin ni Mama. Tama ka na nga, Ma. Huwag mo nang ulit-ulitin sa akin dahil baka marinig pa nila Tito at Tita. Nakakahiya. Saway ko kay Mama pagkatapos ay tinalikuran ko na siya. Ang totoo kasi, kaya kami pinalayas sa apartment ay dahil nakarelasyon ko yung landlord namin. Nahuli kami nung asawa, kaya no choice kundi ang umalis na lang. Ilang linggo na ang nakalipas simula nang pinatira kami ni Tita Jenny. Hindi pa rin ako nakakahanap ng trabaho. May ilan akong inaplayan, pero hindi ako natanggap, kaya kalaunan ay tinamad na ako. Nakaramdam ako ng gutom kaya lumabas ako para bumili ng makakain. Hanggang sa may inabutan akong mga marites sa tindahan na nagkukwentuhan. Hindi nila napansin ang pagdating ko kaya nagpatuloy lang sila. Balita ko mukha daw pokpok yung pinatira ni Jenny sa bahay nila. Naku, pustahan tayo aakitin nun si Philip. Nagtawa na ng mga bruha. Pamangkin daw yata ni Jenny yun. Alam nyo ba, buhay prinsesa, hindi nagtatrabaho hanggang ngayon. Ni hindi magpursige sa paghahanap ng trabaho. Pabigat na nga, dumagdag pa sa palamunin. Nagpanting ang tenga ko sa mga pinagsasasabi nila. Excuse me, at sino kayo para pagpiestahan ng buhay ko? Akala nyo naman ang lilinis nyo. Singit ko sa mga marites kaya natameme sila. Mabuti nga ako naghahanap pa ng trabaho. Kayo, tsismosa na nga, ang papangit nyo pa. Inis kong wika bago umalis. Nang makapasok ako sa bahay, ay sakto namang nasalubong ko si Tito Philip na papalabas naman. Wala siyang suot na pang-itaas, kaya kitang-kita ko ang matipuno niyang katawan. Ito pala ang masarap na merienda. Sigaw ng isip ko habang nakatulala sa pawisang katawan ni Tito. Jenny, natauhan ako sa pagpapantasya nang hawakan ni Tito Philip ang balikat ko. Ano yun, Tito? Naguguluhan kong tanong, pero ngumiti lang si Tito Philip. Sabi ko saan ka galing? Mukhang wala ka sa sarili mo. Wika nito. Sorry, Tito. Eto bumili ako ng merienda. Tara, kain po tayo. Ngumiti ako ng malapad pagkatapos ko siyang alukin. Bumaba ang tingin niya sa hawak kong supot ng barbecue. At unti-unti ay bumaba pa sa legs kong nakalitaw dahil sa suot kong maikling shorts. Busog pa ako, Pauline. Sagot ni Tito sabay baling ng tingin sa mukha ko. Ang ngiti nito ay nawala at bigla itong sumeryoso. Pagkatapos ay tuluyan niya na akong nilagpasan. Nagkibit na lang ako ng balikat at kumain ng mag-isa habang nanonood ng TV. Pauline, maghugas ka naman ng pinggan. Pagdating na naman ng Tita Jenny mo siguradong pagagalitan ka na naman nun. Lalo na at pag nakitang ang sarap ng buhay mo dyan. Utos ni Mama sa akin. Nakita ko si Tito Philip na nakatingin sa akin, kaya sumunod na lang ako kay Mama. Ayoko naman kasing mag-iba ang tingin sa akin ni Tito, dahil baka mas lalo niya akong hindi magustuhan dahil sa ugali ko. Tumayo na ako at iniligpit ang pinagkainan. Nagkasabay kami ni Tito sa pagpunta ng kusina. Dumiretso siya sa ref para uminom ng tubig, habang ako naman ay dumiretso sa lababo para maghugas ng plato.
Walang permanenteng trabaho si Tito Philip. Pa-sideline-sideline lang siya kapag may nagyayaya sa kanyang gumawa ng bahay at kung ano-ano pa. Si Tita Jenny lang talaga ang todo kayod dahil siya ang merong permanenteng trabaho. Madalas ay gabi na siya kung umuwi. Pero kahit na ganon ay hinihintay pa rin ni Tito ang pagdating niya. Alagang-alaga din ni Tito si Tita Jenny, kaya hindi ko maiwasang mainggit sa tuwing nakikita kong sweet na sweet ang mag-asawa. Pauline, may boyfriend ka na ba? Nagulat ako at napalingon kay Tito Philip. Wala Tito eh, bakit mo na itanong? Pinigilan ko ang labis na pagngiti. Talaga? Sa ganda mong yan wala kang boyfriend? Kinilig ako sa sinabi niya. Nagagandahan pala sa akin si Tito Philip. Oo Tito, wala talaga. Kaka-break lang namin dahil nagka-problema. Pero okay lang dahil meron naman na akong ibang natitipuhan. Tuluyan akong humarap sa kanya at nginitian siya ng malapad. Manhid na lang siya kung hindi niya mararamdamang siya ang tinutukoy ko. Kitang-kita ko ang pagkagulat at ang pagtataka sa mukha niya. Maya-maya ay napalunok ito bago nagsalita. Nasabi mo na ba sa kanya ang nararamdaman mo? Tanong niya habang pinaglalaroan ng basong hawak. Hindi na siya makatingin sa akin ng diretso. Hindi pa Tito. Tsaka hindi na rin niya siguro dapat pang malaman dahil malabo rin namang makuha ko siya. Nagkibit ako ng balikat at inumpisahan na ulit ng paghuhugas. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Nagtatakang tanong niya at halatang interesadong-interesado sa magiging sagot ko. Secret. Wika ko at saka humagikgik. Hindi na nagsalita si Tito. Ngunit ilang saglit pa ay naramdaman ko ang paglapit niya sa akin. Nagdikit ang balat namin nang ibaba niya sa gilid ko ang basong pinag-inuman niya. Napatingala ako kay Tito at napalunok ako ng magsalubong ang mata namin. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Napahugot ako ng malalim na buntong hininga dahil bigla akong nakaramdam ng kakaibang init. Huwag kang mahiya, Pauline. Naririnig ko ang mabigat na paghinga ni Tito Philip. Maya-maya ay yumuko siya at inilapit ang muka sa akin. Nakakakilabot ang mainit niyang hininga na dumadampi sa lieg ko. Hihintayin kong umamin ka. Makahulog ang bulong niya bago tuluyang umalis. Natamemi ako dahil sa gulat. Ano yun? Ano ang ibig sabihin ni Tito Philip? Hindi kaya pareho lang kami ng nararamdaman sa isa't isa? Pero imposible yun. Dahil mula nang manirahan kami dito, ay todo ang pag-iwas niya sa akin. Na akala mo ay may nakakahawa akong sakit. Ngayon nga lang kami nagkaroon ng ganun kahabang usapan. Hindi ko tuloy maiwasang kiligin at ngumiti hanggang sa pagtulog. Kinaumagahan ay nawala ang ngiti ko dahil day off ni Tita Jenny. Paniguradong buong araw lang siya sa bahay. Maiinggit na naman ako sa harutan nilang mag-asawa. Pero ang pinakakinaasar ko ay dahil pag-iinitan na naman ako ni Tita Jenny. Pauline, wala ka pa bang nahahanap na trabaho? Malamig na tanong ni Tita sa akin. Nakatalikod siya at ipinagtitimpla ng kape si Tito Philip. Sabi ko na nga ba? Bigla akong nahiya nang tignan ako ni Tito Philip. Hindi ko na tuloy alam ngayon kung ano ang magiging ekspresyon ng mukha ko. Pinaglaruan ko ang buhok ko, saka hinanap si Mama. Siya kasi ang madalas nagpapaliwanag kay Tita Jenny. Lalo na kapag hindi ko alam kung ano ang ipapalusot ko. Wala pa ring tumatawag sa akin tita eh. Nauutal at nahihiyang sagot ko. Wala namang problema sa akin kung dito na kayo tumira. Ang sa akin lang, humati naman kayo sa gastusin dito sa bahay. Hindi ako mayaman para gastusan kayo habang buhay. Natamemi ako sa sinabi ni Tita Jenny. Pero ang totoo, gusto ko siyang sagutin ng pabalang dahil naiinis ako sa kanya. Mahal, maghintay ka lang. Malay mo bukas makalawa magkaroon na ng trabaho si Pauline. Huwag mo na siyang sermonan mahal, may stress ka lang. Malambing na sabi ni Tito Philip. Nawala ang kunot sa noo ko at palihim ng umiti dahil pakiramdam ko ay ipinagtatanggol ako ni Tito. Hindi ko alam kung sadyang mabait lang talaga siya sa akin o may ibang meaning ang ginagawa niya. Basta, iba ang nafe-feel ko.
Magsasalita pa sana si Tita Jenny, pero pinisil na ni Tito Philip ang kamay nito, kaya hindi na kumibo pa si Tita. Magkasabay silang nagpunta sa salas at doon nag-almusal. Ngayon ko lang din napansin na nakagayak silang pamilya. Mukhang may pupuntahan sila. Napairap na lang ako at itinuloy na ang pagkain. Buong maghapon, wala akong ibang magawa kundi manood ng TV at humilata. Si Mama naman ay naglaban ng damit nila Tita Jenny. Ganun na ang gawain niya simula nang nakitira kami kila Tita Jenny. Yun man lang daw ay maitulong niya. Nang sa ganun ay mabawasan ang trabaho ni Tita at hindi na madagdagan pa ang sakit ng ulo nito. Siyempre hinayaan ko na lang si Mama sa gusto niyang gawin. Hindi naman ako mahihirapan kaya deadman na lang ako. Pauline, hindi ka pa ba nagsasawang humilata dyan? Mamaya maabutan ka ng Tita Jenny mo dyan pag initan ka na naman. Napasimangot ako sa sinabi ni Mama. Ito na nga ma, tatayo na oh. Inis kong wika. Dumiretso na lang ako ng banyo para maligo. Nagsasabon na ako ng katawan nang marinig ko ang boses nila Tita Jenny sa sala. Magbubuhos na sana ako nang biglang bumukas ang pintuan ng CR. Napasigaw ako sa gulat. Si Tito Philip yun. Kita ko rin ang gulat sa mukha niya. Mabilis din naman itong isinara ang pinto. Nakalimutan ko palang mag-lock. Buti na lang at di nakita ni Tita Jenny, kundi ay sesermonan na naman niya ako. Nag-init ang magkabilang pisngi ko dahil alam kong nakita lahat ni Tito Philip. Ano yun? Narinig kong iritableng sigaw ni Tita Jenny. Aba, malay ko kay Pauline. Sagot naman ni Tito Philip sa asawa. Bakit ka ba humihiyaw dyan, Pauline? Halata ang inis sa boses ni Tita. Meron po kasi akong butiking nakita. Palusot ko na lang. Para yun lang, ang arte mo talaga. Wika ni Tita bago ko narinig ang papalayo nitong yabag. Napairap na lang ako sa hangin dahil sa sinabi niya. Mabilis na rin akong nagbuhos. At matapos yun, lumabas ako na nakatapis lang ng tuwalya. Habang naglalakad ako papunta sa kwarto, ay kunot-noo akong pinasadahan ng tingin ni Tita Jenny. Noon pa man ay hindi ko na talaga gusto ang tingin sa akin ni Tita. Diyan ako naiinis, kaya palagi kami dating nag-aaway. Nahihiya lang talaga akong patulan siya ngayon dahil nakikitira lang kami sa bahay nila. Si Tito Philip naman ay nakayuko lang at hindi makatingin sa akin. Napansin kong namumula ang tenga nito. Napangisi na lang ako dahil mukhang naapektuhan ito sa nakita. Hindi ko naman siya masisisi dahil lahat ng kalalakihan na nakakakita sa alindog ko ay nababaliw sa akin. Nang sumapit ang gabi, habang nanonood kaming lahat ng TV ay biglang nagsalita si Mama. Jenny, may pera ka ba dyan? Manghihiram sana ulit ako ng 2,000. Nahihiyang wika ni Mama. Ang totoo niyan, ako talaga ang gagamit nun para sa paghahanap ko ng trabaho bukas. Wala nang natira sa pera ate. Pinambili ko na lahat ng kakailanganin dito sa bahay. Dahilan ni Tita Jenny. Wala ba kahit 1,000 lang? Hirit pa ni Mama. Wala na nga ate. Bahagyang tumaas ang boses ni Tita Jenny kaya natahimik si Mama. Napasimangot ako dahil sa ginawa ni Tita. Porke ba nakikitira lang kami ay ganun na lang kung sagutin niya si Mama? Gusto ko sanang sumagot. Kaso baka isumbat niya pa sa amin ang pagpapatira niya rito at ang mga nakakain namin. At alam ko din naman na hindi gugustuhin ni Mama kung papatulan ko si Tita Jenny. Pero oras na hindi ko na kayang magtimpi, kahit mag-away pa kami ay masasagot ko na siya. Ate Carmen, pagpasensyahan mo na si Jenny. Pagod lang yun kaya medyo mainit ang ulo. Hinging pa umanhin ni Tito nang umalis si Tita para matulog na. Ayos lang Philip, naiintindihan ko naman. Nahihiyang wika ni Mama. Aanhin mo ba yung pera ate? Tanong pa ni Tito saka ako tinignan. Ang totoo, si Pauline ang may kailangan. Maghahanap kasi siya ng trabaho bukas. Ani Mama. Biglang dumukot si Tito ng pera sa bulsa niya. Tumayo siya saka lumapit sa akin. O eto Pauline, hindi to libre ha. May kapalit din yan. Ngumiti siya ng makahulugan. Maraming salamat Philip. Hayaan mo, babayaran din yan ni Pauline pag nagkatrabaho na siya. Natutuwang wika ni Mama.
Siyempre naman ate, hindi pwedeng hindi. Gumisi ng nakakaloko si Tito saka umalis. Hindi ko naman napigilan ng labis na pagngiti. Dahil pakiramdam ko ay may ibang kahulugan ng sinasabi niya. Kinabukasan, pakanta-kanta pa ako habang naliligo. Pumasok na si Tita Jenny sa trabaho at si Wendy naman ay sa school. Kaya maganda ang mood ko dahil walang pakialamera at magbabantay sa lahat ng kilos ko. Habang nagbubuhos ay nakarinig ako ng mahinang katok. Pinakinggan ko pang maigi kung may kumakatok ba talaga o guni-guni ko lang. Pauline, tinig yun ni Tito Philip. Magkahalong tuwa at gulat ang naramdaman ko. Nandyan ka ba? Tanong ulit nito. Oo, Tito. Nauutal kong wika. Pwede bang pumasok? Mas lalo kong ikinagulat at ikinatuwa ang tinanong ni Tito. Pareho nga kami ng nararamdaman. Kaya pala ganun na lang kalagkit ang mga tingin niya pagdating sa akin. Yung mga makahulugan na sinasabi din niya ay maiba pala talagang ibig sabihin. Binuksan ko ng konti ang pintuan para makita siya. Ngunit hindi na ito nakapagpigil. At walang sabi-sabi siyang pumasok saka inilakang pinto. Pagharap ni Tito Philip ay kitang-kita ko ang pagkasabik sa kanyang mata. Lapit, Tito. Nakangisi kong wika kaya tuluyan na itong nawala sa sarili. Hindi ito magkandaugaga kung ano ang gagawin. At yun ay nakadagdag sa excitement na nararamdaman ko. Tama, ganyan nga. Babaliw ka sa akin. Sigaw ng isip ko. Sa dami ng lalaking dumaan sa buhay ko, sa kanya ko lang naramdaman yung kakaibang sarap. At paniguradong hahanap-hanapin ko rin to. Ngumisi siya saka bumulong sa tenga ko. Handa ka na ba? Tanong nito na hindi ko na rin nasagot. Nakadalawang round kami kaya natagalan kami sa banyo. Naghahagikgikan pa kami ng lumabas. Nagsunod kami sa paglabas. At nang makita kami ni Mama ay napakunot ang noo nito. Anong kagagahan na naman to, Pauline? Matapang na pagkumpronta ni Mama. Ano to, Philip? Dagdag pa niya. May nangyari sa amin. Pag-amin ko kaya lalong nag-hysterical si Mama. Hitad ka talaga. Paano kapag nalaman to ni Jenny? Asawa ng tita mo pinatulan mo. Hinila niya ang buhok ko, sakto lang para maalog ang utak ko. Hindi niya naman malalaman kung hindi mo sasabihin, Ma. Kaya isekreto mo na lang, please. Pakiusap ko pa kay Mama. At nagawa mo pang idamay ako sa kalokohan mo. Kahit kailan talaga hindi ka nag-iisip. Bakit ang hilig mong pumatol sa may asawa? Konsumidong wika ni Mama. Ate Carmen, total nagbigay naman po ako sa inyo ng pera. Hindi na po sana to makarating kay Jenny. Atin-atin na lang, pwede ba? Malambing at maamong wika ni Philip. Hindi nakapagsalita si Mama nang si Tito Philip na mismo ang nakiusap sa kanya. Kung gusto mo, dadagdagan ko pa para may panggastos din kayo. Basta magkunwari na lang kayo na walang alam. Dagdag pa ni Tito sabay abot ng 2,000 na nakayuko namang inabot ni Mama. Nang makarating sa kwarto ay sermon pa rin ang inabot ko kay Mama. Pero baliwala na sa akin yun. Dahil alam ko naman na hindi niya ako isusumbong kay Tita Jenny. Matapos yun ay halos inaraw-araw na nga rin namin ni Tito Philip ang paggawa ng milagro. Wala naman nang naging pagtutol pa si Mama. Anak niya ako. Kaya hindi siya makakaangal sa gusto kong mangyari. Tito Philip, nagdideliri yung sambit ko habang nakaharap ako sa salamin ng banyo. At si Tito naman, nasa likod ko. Gustong gusto ko ang ganitong posisyon. Dahil nakikita ko ang itsura kong halos hindi maipinta ang muka dahil sa gloryang tinatamasa. Parang galit naman ang itsura ni Tito. At maya-maya lang, kung ano-anong salita na ang ibinubulong niya sa akin. Huwag kang maingay, Pauline. Wika pa nito, pero hindi ako nagpapigil kahit patinakpan niya ang bibig ko. Hanggang sa ilang saglit pa, hinihingal na siyang lumabas ng banyo, habang ako naman ay naiwang nanginginig ang tuhod. Magpaawat ka nga naman, Pauline. Aba, wala na kayong ginawa ni Philip kundi ang maglampungan. Akala mo ba hindi ko naririnig yung mga ingay mo? Hindi ba kayo natatakot sa ginagawa nyo? Baka mamaya mabuntis ka pa. Sermon sa akin ni Mama. Alam na namin ang ginagawa namin, Ma.
kaya wag mo na kaming intindihin. Baliwala akong sagot kay mama kaya wala na itong nagawa. Isang gabi, nagising na lamang ako nang yayain ulit ako ni Tito Philip sa banyo. Ha? Pero andito si Tita Jenny. Baka marinig niya tayo. Kabadong wika ko. Pinagod ko yun kaya tulog na siya ngayon. Sagot naman ni Tito kaya naman hindi na ako tumutol pa. Ibang posisyon naman ang ginawa namin ngayon. Nakayuko ako habang hawak ang handle ng pintuan. Sobra ang pagpipigil kong makagawa ng ingay. Philip, nandyan ka ba? Nanlaki parehas ang mata namin nang marinig ang boses ni Tita Jenny. Natigil din si Tito Philip sa ginagawa at tinakpan ang bibig ko upang hindi makagawa ng kahit na anong ingay. Natataranta na kami at hindi magkandaugaga sa pagbibihis dahil walang tigil sa pagkatok si Tita Jenny. Jenny, nandyan ka lang pala. Buti at gising ka pa. Gusto sana kitang makausap. Narinig ko ang boses ni Mama kaya nakahinga ako ng maluwag. Ano ba yun, Ate Carmen? Malamig at naiiritang sambit ni Tita. Magbabayad na kasi ako ng utang sayo. Mahirap na at baka magastos ko pa. Palusot ni Nanay. Hanggang sa narinig ko na lang ang papalayong yabag ng dalawa. Sakalang kami nagmamadaling lumabas ni Tito Philip at nagpunta sa kanya-kanyang kwarto. Hay, muntik na yun. Buti na lang nailigtas kami ni Mama. Sabi ko na nga ba't hindi niya hahayaang madiskubre ang namamagitan sa amin ni Tito Philip. Kanina ka pa dito? Bakit hindi kita napansin? Naghihinalang ani Tita nang silipin niya ako sa kwarto. Kanina pa ako nandito. Diretsyong sagot ko saka umiwas ng tingin. Para kasing kaya niyang basahin ang tumatakbo sa utak ko. Hindi siya nagsalita at iniwan na ako. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Nagpa siya akong hindi na muna maghanap ng trabaho kinabukasan dahil binibigyan naman ako ni Philip ng pera. Hindi ka na naman maghahanap ng trabaho? Taas kilay na tanong ni Tita Jenny. Kinakabahan akong tinignan ni Mama. Maghahanap, Tita. Hindi ko siya matignan dahil alam kong mariin ang titig niya sa akin. Ilang buwan ka na nga bang naghahanap? Baka naman kasi bobobo-bobo ka kapag ini-interview ka. Kumunot ang noo ko dahil sa diretsahan niyang sinabi. Gustong-gusto ko na siyang sagutin, kaso inilingan ako ni Philip. Sa bagay may nakuha naman akong mahalagang tao sa kanya. Nang makaalis na sa wakas si Tita Jenny ay kumain kami ng almusal ni Philip. Nagkwentuhan at nagkulitan. Gusto pa nga sana niya akong ilibot, kaso parehas naming alam na maraming tsismosa na kapitbahay. Habang kinikiliti niya ako ay biglang may pumasok sa bahay. Kaya napaayos kami ng tayo. Kakabahan na sana ako dahil akala ko ay si Tita Jenny yon, ngunit si Wendy lang pala. Nagmamadali siyang pinuntahan ni Philip. Nak, ikaw pala yan. Yung nakita mo, wala lang yun ha. Anito sa malambing na boses. So totoo nga yung mga sinasabi ng kapitbahay. Nagtubig ang mga mata nito. Hindi dapat tumakarating sa mama mo dahil mananagot ka sa akin. Kung ayaw mong mawala ako, hindi mo to sasabihin. Naiintindihan mo ba? Wika ni Philip sa anak. Sasabihin ko pa rin to kay mama. Mangiyak-ngiyak na wika ng bata. Hoy, subukan mo lang dahil makakatikim ka sa akin. Pananakot ko naman. Inilingan ako ni Philip at ni mama. Silang dalawa ang nakiusap kay Wendy. Mukhang nahimasmasan naman ang bata at hindi na daw magsusumbong. Yun ang akala namin dahil pagkarating ni Tita Jenny, sinugod niya ako para sa bunutan. Nasa CR kaming dalawa ni Philip noon nang sipain niya ang pintuan. Makati ka, pinatira kita at pinakain sa pamamahay ko pero ito ang igaganti mo. Tanging tuwalya lang ang nakaharang sa katawan ko habang sinasabunutan ako ni Tita Jenny. Nagpupuyos ito sa galit. Jenny, tama na. Awat naman ni Philip habang inilalayo ako kay Tita. Ikaw din, paano mo nagawa sa akin to? Nahuli ka na nga ng anak natin. Pero heto ka pa rin at nagpapakasasa sa kandungan ng haliparot na babaeng yan. Ang bababoy nyo. Sigaw ni Tita habang umiiyak. Magsilayas kayo at wag na kayong magpapakita pa rito. Pinagkukuha niya ang mga bag at maleta namin at inihagis niya sa mukha namin ang mga damit. Magsama-sama kayo.
Dagdag pa ni tita. Jenny, mahal patawarin mo ko please. Pakiusap ni Philip kay tita. Wag mo kong hawakan. Umalis ka sa harapan ko dahil nandidilim ang paningin ko sa'yo. Sigaw ni tita Jenny. Laglag ang balikat ni Philip na naglakad. Umalis kaming tatlo doon nang nakasilip ang mga tsismosa. Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Galit na galit kong tanong dahil hindi ko nailabas kay tita Jenny ang galit ko. Isa pa, wala naman akong karapatang magalit dahil ako ang mali. Kayo naman kasi, bakit kayo nagpahuli? Sana tayo ngayon pupulutin nito. Namomroblemang wika ni Mama. Ma, walang sikretong hindi nabubunyag. Huwag kang mag-alala dahil kasama naman natin si Philip. Hindi niya tayo pababayaan. Ang importante, nakaalis na tayo sa buwisit na bahay na yon. Kumapit ako sa braso ni Philip, na seryoso lang at tahimik na naglalakad. Mabuti na lang at may alam si Philip na apartment. Maliit lang yon pero kaya nang mapagtiyagaan. Ang mahalaga, nakahanap agad kami ng matutuluyan at hindi kami sa kalsada magpapalipas ng gabi. At higit sa lahat, kasama ko si Philip. Si Philip ang nagbayad ng upa sa apartment at nagbigay din siya ng panggastos. Ngunit kinabukasan, labis akong nanlumo dahil hindi ko inaasahan na iiwan na rin pala ako ni Philip. Buo na daw ang desisyon nito na ayusin ang pagsasama nila ni Tita Jenny. Kahit anong pagpigil at pagmamakaawa ko, ay hindi ko siya napigilan sa pag-alis. Sa huli ay wala rin akong napala, dahil hindi ko naman nakuha ang lalaking mahal ko. Makalipas lang ang 1 buwan, ay nadiskubre ko na buntis ako. Sinubukan kong kausapin si Philip, ngunit nalaman ko na lang na nagsasama na ulit sila ni Tita Jenny. At kahit anong pagmamakaawa ko kay tita na makausap sila, ay hindi nila ako pinansin. Maging si Philip ay hindi ako hinarap. Minalas na nga siguro ako. Ito na yung sampal sa akin ng karma dahil pumatol ako sa hindi ko asawa. At dinamay ko pa ang sanggol na nasa aking sinapupunan na lalaking walang kikilalaning ama. Labis man akong magsisi ay wala na ring saysay dahil hindi ko na maibabalik pa ang oras.